Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong mainit na tatalakayin ngayon mga tol. China, ginantihan ng Amerika. No, anong klaseng paggantihan, no? Yan ang ating haalamin. Bibigyan natin 'to ng opinion at reaction video natin mga kapatid mula rito sa Net25 at mamaya talakayin din natin mga tol yung nadiskubreng 100 accounts ng mga pro-China na nagpapakalat ng paninira sa Pilipinas at sa ating administrasyon sa ngayon mga tol, no? Na makikita ninyo mga tol kung paano nila ginugulo ang kapayapaan at politika dito sa Pilipinas, no? Wag nating kakalimutan, lagi tayong manatiling pro-Filipino mga tol. Wala tayong kinakampihang bansa, mapa United States man yan, Japan, China mga tol, mahalaga dapat nananatili tayong loyal sa ating bansang Pilipinas. Huwag na natin patagalin to. Huwag na natin patagalin to mga kapatid, panoorin na natin to. A renewed trade war has now begun. Matapos ang karagdagang 10% tariff ng Estados Unidos sa ilang produkto ng China, ilang minuto lamang ay sumagot agad ang Beijing. So ito ay trade war, no? Kung naaalala ninyo, si Trump ay nagdagdag ng additional 10% tariff mga kapatid sa mga Chinese products. No, ilang minuto lang daw mga tol at gumanti ang China. Paano gumanti? Panoorin natin. Inanunsyo ng Chinese Finance Ministry na sisingilin ito ng 15% tariff ang Estados Unidos Mas malaki, 15% ang naging tugon nila para sa US coal at liquefied natural gas. Magpapataw rin nila sila ng 10% tariffs para sa US crude, kagamitan sa sakahan at ilang mga sasakyan. So yung mga produkto ng China na papasok sa Amerika mga tol ay dinagdagan ni Trump ng 10% tariff mga tol. Ang ginawa naman ng China, yung mga produkto ng Amerika na papasok sa kanilang bansa ay dinagdagan ng 15% tariff mga tol. Trade war. No, yan ang problema mga tol. Ang labanan ngayon nila nagsisimula na ang gera nila sa ekonomiya. No, diyan sila nagsisimulang magbakbakan ngayon. Magsisimulaan nila ito sa February 10 upang bigyan ng Washington at Beijing ng ilang oras para makapag-usap. Samantala, tiniyak ni EU Commission President Ursula von der Leyen na handa ang kanilang grupo na makipagnegosasyon kay US President Donald Trump. Anya, gagawin ito ng EU upang protektahan ang sarili nitong mga interes laban sa banta ng pagtaas ng mga taripa sa kalakalan. Nais din anya ng EU na mag-focus sa pagpapalakas ng mga ugnayang pang-ekonomiya para sa mga Europeo. Kabilang narito ang pagkakaroon ng mga trabaho, maibaba ang mga presyo ng bilihin at palakasin ang seguridad sa Europa. Inamin ni von der Leyen na mahalaga ang ugnayan ng Europa at ng Estados Unidos para sa regional stability at global economy. Kakaiba ngayon yung mga nangyayari mga tol, no? Sa ngayon, ekonomiya bakbakan dito mga tol. We will be ready for tough negotiations when needed and to find solutions. Nagsisimula to ngayon bagong upo ni Trump, no? Kasi si Trump mga tol nagtaas din ng mga taripa, no? Hindi lang China, pati sa ibang bansa mga tol. Where possible. Tapos kung naaalala ninyo yung bagong ginawa nila na 30 days o 90 days freeze doon sa US yung pagtulong ng Amerika mga kapatid, 'di ba, sa maraming bansa. Muna nila, no, ini-stop muna nila. To work out any grievances and to set the foundations for a stronger partnership. We will be open and pragmatic in how to achieve that. So, alam niyo mga tol, kung ang labanan nila ngayon, Amerika at saka China is yung tungkol sa tariff. Mas okay muna natin panoorin ngayon yan no? Kaysa sa ang napapanood natin ngayon yung mismong bakbakan na nila. Yun ang problema mga tol Ngayon, eto, lagpasan muna natin tong balitang to mga tol. Tuloy naman natin yan dito. Mahigit 100 pro-China accounts nagpapakalat ng paninira versus PBBM at Pilipinas, no? Ito ang tinalakay, no, dito sa ating Kongreso. Panoorin natin to mga kapatid mula sa UNTV News.
Konsepto ng foreign information manipulation and interference. Ito ang sentro ng inilatag na presentasyon ng press1.ph, isang news and information website at fact-checker. Kabilang sila sa mga naimbitahan bilang resource persons sa kauna-unahang pagdinig ng House Triple Committee na binubuo ng Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology. Anila, may nadiskubre sila kamakailan na mahigit 100 Chinese link X accounts na nagpapakalat X, ito yung dating Twitter ata, no? Ngayon X na ang tawag. umano ng paninira laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O yung mga Chinese character oh. at sa Pilipinas kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning 107 to be exact. na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa. At yung mga posting activity po nila ay Mga trolls, no? Mga trolls to. very questionable. Layon umano ng ipinapalag Hindi mga totoong tao to. Parang isang ano yan. Nakalatag yung mga cellphone dyan. Nakakita na ako ng ganun eh. Nakalatag yung mga cellphone. Tapos, alam mo yun, puro robot na yan. Puro robot trolls tong mga to. Ang nakalagay dito, in-depth pro-China opinion writers escalate online attacks versus Coast Guard spokesman. Tapos ito namang isa, series Chinese State Media's AI bolstered propaganda on TikTok. Tapos ito naman series na to, pro-China network of X accounts spread anti-PH sentiment while pushing content related to Sara Duterte. So ang ginagawa talaga nila rito, pinapalabas nila mga kapatid na talagang ang mga Duterte talaga mga kapatid dito ay pro-China, no? Kasi yun ang sinishare nila eh, mga atake ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos mga kapatid. So nangyayari dito, nagkakaroon ngayon lalo. So, kumbaga sinasakyan nila yung pag-aaway ng VP at ng presidente. laganap na impormasyon na impluwensyahan ang democratic processes ng bansa. Dagdag pa nito, ang mga Chinese-linked accounts na ito ay nagpo-post din umano ng mga content na may kaugnayan naman kay Vice President Sara Duterte. Yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos nagsishare din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Hindi pati Diba? Ito ginagawa ngayon ng mga pro-China, mga tol. Since nga nagkakaroon ng bangayan ng presidente at ang vice-presidente, sinasakyan nila to mga tol. Wala naman kasi talaga silang kinakampihan dyan eh. Presidente man yan o vice president, wala silang kinakampihan dyan. Ang tanging layunin nitong mga tol is gatungan. Gatungan mga tol, yung nangyayaring sigalot no sa pagitan ng vice at ng presidente. Para syempre yung kanya-kanyang taga-suporta nito madamay na rin mga tol at mas lalo pang magbangayan. tiyak kung ang Chinese-linked X accounts ay ginawa sa loob ng Pilipinas o sa labas ng bansa. Wala pa ring pahayag kaugnay sa issue si Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang pagdinig ng House Tricom upang makagawa ng mga polisiya na magtatakda ng disiplina sa paggamit ng social media. Sa gitna ito ng paglaganap ng fake news, disinformation at cybercrimes. Kabilang narito ang issue sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Rosa Licoz, UNTV News and Red. So ito talaga mga pangunahing problema natin mga tol na kinakaharap, no? At ito siguro yung inano ni Marcoleta, no? Yung usaping West Philippine Sea na lumalabas nga mga kapatid. Nilinaw na natin yan doon sa isang video natin na hindi naman talaga natin
totally teritoryo, itong West Philippine Sea o yung 200 nautical miles. 12 nautical miles lang doon yung teritoryo talaga natin, yung territorial waters natin. Meron tayong maritime rights, karapatan, maglayag, mangisda, 'di ba? At kunin yung mga likas na yaman, mga natural gas sa ilalim na nasasakop nating exclusive economic zone. Alright? Pero hindi natin siya teritoryo. Malinaw yun mga kapatid. Sana alam nating lahat yun. Pero eto nga, no? Yung mga nangyayaring bangayan ng politika dito sa ating bansa is nagiging sandata pa ngayon ng mga pro-China para mas lalong pag-awayin. Kasi lumalabas, wag na nating iboto si Sara Duterte. Impeach natin yan, pro-China yan. Diba? Nagkakaroon talaga ng bangayan. Do alam naman natin mga tol na malapit sila sa China. Diba? Pero ang lumalabas mga tol, mas lalo siyang ipinapahamak nitong mga pro-China trolls na to. Mas lalo siyang ipinapahamak. Kasi alam naman natin mga tol, ang mga Pilipino ay nagagalit ngayon sa mga ginagawa ng China rito sa West Philippine Sea. At ngayon, mas lalo sila may bibwisit ngayon kay Sara Duterte dahil dito sa mga post na to. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.